Hi guys, this is Neil and welcome back for another vlog. So, ang vlog na ito is chapter 1 ng Mastering Online Study Techniques, which is focusing on consideration of practicing time management. So, ang i-discuss natin sa vlog na ito is the 5 most important things to consider kapag ikaw ay nagpa-practice ng time management to master your online study techniques. So, ano-ano yung mga yon? So, number 1, understand your personal learning style and peak hours. So, ano ang kailangan mo maintindihan doon? So, ang personal learning style is paano ka ba matututo? Paano ka ba natututo? Paano ba nagigets yung learning or yung discussion or yung lessons mo sa online study? Ano yung peak hours? Ano yung less active hours mo sa pag-aaral? So, yun yung kailangan mong matutunan kapag ikaw ay nagpa-practice ng time management. So, kailangan mong i-identify whether you're a visual, you're an auditory, you're a reading or writing type, or kinesthetic learner. So, bakit? Bakit ko nasabing ganun ang kailangan mong i-consider? Kasi kung ikaw ay visual, ibig sabihin mas matututo ka sa mga graphics, yung mga visual presentation, mga drawings, or yun yung mga flashcard kasi is part of the visual. So anything na pinipresent to you as visually available, mabilis kang matuto. So ginagamit normally ang flashcard sa mga elementary days. Yun ang unang way na tinuturo ng teacher para mas mabilis matuto yung pupil nila or student sa school. Next is, kung ikaw ay auditory type. So, auditory is about dictation normally yan. Mga dictation, yung mga sinasabi lang ng tao or by way of someone is talking something or some idea sa'yo, mabilis kang matuto. Yun yung auditory. The other one is by reading or writing. So, kapag nagbabasa ka ba, mabilis ka bang makaalala ng lessons? Or kapag nagsusulat ka ba or sinusulat mo yan, mabilis mo bang maalala ang mga pinag-aaralan mo? Next is yung kinesthetic type based on doing physical activity. Kapag pinapractice mo ba, mas mabilis mong natatandaan yung lessons mo or mas mabilis mong natututunan? So yung mga yon is kailangan mong i-identify kung alin ka doon sa mga yon. Kasi ako, kung i-identify ko yung sarili ko, doon ako sa writing, reading, and kinesthetic learner. Kasi ako, natututo ako na nagbabasa, pero mas natututo ako habang nagsusulat. And mas marami ako natatandaan din kapag ako ay nag-a-apply it into actual activity. So, physical activity talaga is mas effective way of learning. Sa auditory type, medyo down ako ng konti dyan kasi mahina ako sa dictation. So, pero pagdating sa dictation ng something about work, mabilis naman akong pumick up. So, yun yung definition ko sa sarili ko para dyan. Next is, know when you're most alert and productive. Morning, afternoon, or night, and schedule your hardest task during those peak focus hours. So, bakit mo kailangan matutunan yan? Dahil ikaw ba ay active sa morning? Early morning? Kasi ako ay active very early in the morning. So, ngayon ay umaga. I was just awake for around 3 hours. Kaya ginawa ko tong vlog na ito kasi para mas makakapagsalita ako na mas maayos. Kung ikaw naman ay active on the middle of the day, or active ka evening or late evening. So, yun yung isa sa mga i-consider mo dyan. Kasi para maintindihan mo kung saan ka ba active, saan ka less active, at saan ka mas nakakapag-focus sa pag-aaral through online education. So, yun yung mga consideration dyan. Next is, you need to tailor your routine to match both your energy levels and preferred learning methods. So, doon mo na makikita, anong klaseng learner ka? Ikaw ba ay read and write? Dito ka ba sa kinesthetic? Or ikaw ba ay magaling sa auditory type ng learning or visual ba sa'yo? Ang gusto mo or preferred mo? Ikaw ba ay active in the morning, in the afternoon, in the evening? So, kailangan mo na i-connect yung mga dots na yan. Kasi para makagawa ka ng routine kung paano mo siya i-program according to your goal na matapos ang iyong educational journey. So, yun yung pinakaunang consideration dyan.
Next consideration is set a consistent daily and weekly schedule. So, nung na-identify mo na kasi, kailangan mo siyang gawan ng schedule or program. Ganyan yung schedule na kailangan mo siyang make sure na mamimaintain mo yan hanggat maaari. Kasi kailangan mo i-practice para ma-get used ka doon sa process. Para hindi ka mahirapan na mag-adjust later on kung meron kang kailangang adjustment na gagawin. So, ang some ways dyan is kailangan mo mag-stick sa weekly plan mo. Kailangan mo mag-stick doon kung ano yung pinogram mo. So for example, every Monday, nag-watch ka ng lecture. Every Tuesday, gagawa ka ng assignment. Every Wednesday, nakikipag-participate ka sa mga activities. Every Thursday, iba, and every Friday, another one. So kailangan mong tignan at kailangan gumagawa ka ng paraan or gumagamit ka ng calendar apps, mga study portals, or let's say mga apps na nagre-remind sa'yo na kailangan mong tapusin to, kailangan mong tapusin yan. Kasi para masanay ka doon sa process na mag-get used to ka sa routine, then maipapractice mo siya ng maayos, and much better mo siyang magagawa on the later stage. Kapag maintain mo na, naging expert ka na sa pagdating doon sa pag-manage ng time mo. So, task prioritization din ang tawag dyan, kumbaga. Kung alin yung mas mauuna dapat, yun ang unahin mo. Third consideration, divide study time to structured blocks. So, ang study time mo always yan, hindi ka pwede mag-study ng full day, full night, full week, no. Ako, ang pinapayo ko, set a certain time. Kasi ako nag-aaral ako dati, ang pinakamahabang aral ko lang is maybe around 14 hours. Pero ginagawa ko lang yan within the first days of the enrollment. Hindi ko na ginagawa yan on later stage. Sabi ko nga dun sa pinakaunang vlog ko, ganito yun. So, pag ganyan. Pababa siya. Hindi mo siya pwedeng gawing pataas dahil naghahabol ka ng time, dahil na-pressure ka na. Kailangan, una pa lang, ready ka na to adjust accordingly. Kailangan mong ready ka na paano program ng time ng study mo. Alam mo na kung ano yung gagawin mo sa mga unang araw, sa pangalawang araw, sa pangatlo, hanggang makatapos ka doon sa time na enrolled ka doon sa isang subject or any semester sa online schooling. Fourth consideration, include breaks and buffer time. So, ganun yun. Kasi ako, pag nag-aaral ako ng 14 hours maximum, hindi yan 14 hours na tuloy-tuloy ako nag-aaral. So, paano ako kakain? Paano ako mag-snack? So at least every 1.5 hour or every tapos ko ng isang module or isang lesson, nagbe-break ako. So for today, kung nakakatapos ako ng ang isang lesson is umaabot yan ng 3 hours, nagbe-break ako ng after 3 hours, then after again, break na naman ulit, break na naman ulit. Kung saan mo kaya na i-handle yung pagmamanage doon sa task, yun ang gagawin mo. Pero dapat kung hanggang saan lang. Kasi wag mong pilitin yung sarili mo na mag-force into something na napilitan ka na talaga ng sobra dahil medyo nakaka-depress yung ano. So dapat saktong pagpa-plan, saktong pagpa-practice, and saktong pagmamanage din ng oras ang kailangan. Fifth and last consideration na kailangan mong i-consider kung ikaw ay nagmamastering ng iyong online study techniques focusing on time management is review and adjust your routine regularly. Yes, kasi hindi natin maiiwasan na, lalo ako na nagtatrabaho, kailangan kong i-review, baka nagbago yung shift ko. Kasi sa trabaho, minsan, pang morning ka, evening, pwedeng night shift. So accordingly, doon sa magiging next na schedule mo, kailangan mo i-adjust yung study hours mo or yung study time mo, yung task mo na kailangan matapos sa school. So hindi po pwedeng sabihin mo bukas na, okay, 1 week akong night, hindi ako mag-aaral ngayong linggo na to. So, paano yung task na kailangan mong tapusin? So, kailangan mong i-push yung sarili mo kahit papano para makagawa ka ng adjustment na kailangan mo. So, yun ang para sa vlog na ito. It's about how you will identify yourself as a learner, how you will identify your peak and less hours of learning, active or less active on time of learning. Next is how to include this into a program, how to program it according to your practice, according to your plan na kailangan mo i-practice on the time management side, how to include the breaks and buffer times on your study,
and how to review this and adjust accordingly kapag meron kang adjustment sa iyong personal or work schedule. So thank you for watching this vlog. So please don't forget to share, comment kung meron kang mga suggestions or meron kang clarification sa vlog na ito about mastering online study techniques. And subscribe na rin para maging updated ka sa aking mga next educational vlogs. Bye!